Sa ating linya si Assistant Secretary Malcolm Garma. Siya po ang Assistant Secretary for Operations ng Education Department sa isang napaka-importanting isyung pambayan. Magandang umaga po, ASEC Garma. Yeah, magandang umaga, Manong Ted. Magandang umaga kay Bishop Chat. Good morning. Ito po mga taga-subaybay. Good And morning thank po, you. ASEC. Thank you for being with us ngayong umaga po dito sa programa. Ito nga no, ASEC, malungkot na balita itong sunod-sunod na may kinalaman po dito sa ating mga estudyante. Itong mga malalaking issue ngayon na kinakaharap po ng DepEd. Meron tayong shooting incident, kaliwat kanan po yan. May bullying cases din po tayo ng isang grade 3 student na binugbog po nitong mga high school students. Issue ng mental health support para po sa mga estudyante natin. Maging yung mga pahayag po na inilabas din po nitong nakaraan ni Secretary Engara na gusto po niya na mas paigtingin po yung safety ng mga bata sa eskwelahan. Unang-una po muna dito po sa mga kaliwat kanang insidente po ngayon sa mga eskwelahan. Ano po ang mariin na gustong mangyari muna ni DepEd Secretary para hindi na maulit yung mga ganitong issue? Okay. Una po, nakakalungkot DJ Chacha at Manong Ted sa mga sunod-sunod na pangyayari na ito. No? Number one is doon sa mga paaralan kung saan nangyari itong mga insidenteng ito, higpitan yung seguridad nang sa ganon maibalik po natin muna yung kumpiyansa ng mga magulang at ng komunidad na ligtas pa rin po yung eskwelahan na yun. Nagpalabas na po ang kagawaran, mismong si Secretary Sani Angara po ang pumirma doon sa ating reiteration order na sundan at sundin yung ating po mga umiiral na security measures. Number one po dyan, una, higpitan po yung mga gates natin. No? Kung maaari, bawasan po yung pasukan, labasan ng mga bata at ng mga magulang o iba pang tao. Nang sa gano'n, mas kontrolado po yung pagpasok at paglabas ng ating mga mag-aaral. Kasama na po doon sa paghihigpit na yon, yung posibilidad na magkaroon po ng bag search. No? Tignan po yung mga bag o kapkapan, yung mga bag at tignan kung meron pong dalang mga deadly weapons. Kasama na po dyan ang baril, patalim at kung ano pa ho. Pangatlo, yung pong tuloy-tuloy po naming pakikipag-ugnayan sa kapulisan at sa ating pong local government units, kasama na po dyan yung barangay, upang sa ganon, hindi lang po yung sa gate, kundi yung maging doon sa immediate vicinity sa labas po ng eskwelahan, ay magkaroon po ng visibility ang ating mga law enforcers. So ito po yung security measures na gusto pong ipairal o ipatupad o ituloy na ipatupad at paghigpitan pa ang pagpapatupad sa lahat po ng ating mga paaralan. Particular kung saan po nangyari itong mga insidente nito. Pero ito pong DepEd Order number 40 series of 2012, which is the Child Protection Policy, na matagal na rin naman pong umiiral, Yusek Malcolm. Pero sa mga nangyayaring ito, lumalabas na hindi siya na ipapatupad po ng maayos. Sabi nyo nga po, ang sinasabi ni Sec Angara, mas paigtingin pa yung proteksyon at seguridad sa mga eskwelahan, lalo na po dun sa mga areas kung saan naganap ito po mga shooting incidents, maging yung bullying. Pero how are we gonna make sure na talagang nangyayari po yan on the ground? Meron na rin po ba kayong ugnayan din at pakikipagtulungan sa mga pulis po natin? Kasi nitong nakaraan may sinasabi, even daw the barangay tanods ay maghingi na rin ng tulong yung mga eskwelahan para po masiguro yung security ng mga bata. Opo, tuloy-tuloy po yung ugnayan natin sa Philippine National Police. No? In fact, baka bukas, no? Maaring bubisita po sa amin si PNP Chief General Nicolas Torre. At isa po sa mga pag-uusapan din, yung paano po gagamitin yung mekanismo ng 911 sa ating po mga paaralan. So, local police po natin, chief of police po natin, sa pamamagitan po ng ating mga division officers, tuloy-tuloy po yung ugnayan with the Philippine National Police. So tama po kayo, hindi po talaga kakayanin kung sa barangay yung ating po mga tanod lamang. No? So yung visibility po talaga ng police, katulad po ng posibilidad na maglagay ng mga outpost malapit po sa ating mga paaralan, malaking tulong po yun. So deterrent na po yun na
yung po mga batang nag-iisip na gumawa ng hindi maganda, manakit ng kanilang kapwa estudyante sa labas ng paaralan, magiging kabawasan po yan. Mapabawasan po yan kung meron pong visibility ang ating mga kapulisan. Yusek Malcolm, alam namin medyo mahirap i-monitor lahat ng eskwelahan na under DepEd, ito po mga public schools natin. Pero meron po ba tayong monitoring system sa DepEd para makita kung paano yung safety protocols ng bawat eskwelahan? At kung meron man, tuwing kailan po ito nire-revisit just to make sure na talagang tama po yung ipinatutupad for the safety nitong mga bata? Sa DepEd po kasi, DJ Chacha, no? Malaki po kasi DepEd eh. So, mahigit po mga 45,000 po eskwelahan yan. So, by level of governance po ang aming pagpapatupad. So, school level po muna, yun po yung pinaka na basic na implementation at saka po yung monitoring, no? So, bagamat may mga schools din po tayo, DJ Chacha, na napakalalaki, lalo po dito sa NCR. So, school level po muna, kung ano po yung dapat ipatupad sa school, ito ay dapat ipatupad at dapat i-monitor ng principal. So, ang accountable person po natin sa school level ay yung principal. At i-monitor po yan ng ating po mga division offices. Hindi man po araw-araw yan, pero ito po ay periodic. No? At saka kung kailangan, ira-randomize po nila yan kung talaga pong mga schools na ito ay nagpapatupad ng kanilang security measures. May mga hotspots din po tayo. Meaning, ito na po yung mga lugar na maari o posibleng mangyari itong mga insidenteng ito. So, mas tutok ang bantay po dito. At may reporting system po tayo na ito pong namomonitor ng ating mga division offices na kararating po sa region. At sa region naman po, titignan ano kung kakulangan. Bakit hindi napapatupad ang security measures? Anong kulang? At lumalabas po ngayon talaga, Manong Ted, isa po talaga sa kulang natin at limitasyon yung gwardiya, yung nagbabantay mismo sa ating mga paaralan. Marami po tayong eskwelahan na umaasa lamang sa suporta ng ating mga local government units para lagyan po ng bantay, no, yung ating pong mga eskwelahan. Bihira po yung mga schools natin who can hire yung pong mga blue guard, no, o yung mga talagang security guard. So karamihan po ay ito po ay mga CSUs na nanggagaling po sa ating mga city or provincial government or municipal government na tinatalaga po sa ating mga schools. So yun po yung isang kulang, yung pong gwardiya. So ganun po dito siya ang monitoring system and reporting system natin. Hanggang sa makarating po ito sa central office, kami naman po sa central office ay policy making. So kung ano po yung nakikita natin sa kulangan sa polisiya, yun po yung titignan ng ating pong central office. Opo, in that regard po, ASEC, paano ang ugnayan ng DepEd perhaps sa DILG para nga sa tulong ng mga LGUs dito po sa mga pagtatalaga ng magbabantay sa mga paaralan? Opo, meron po tayong, kami po sa central office, DILG po ang kausap namin, no? Pero sa level po ng probinsya, ng syudad at munisipyo, may local school board po tayo, Manong Ted. Opo. So, yung local school board po ay nandun po si Mayor, nandun po si Governor, at nandun po ang ating mga superintendent. So, yun po yung mekanismo para mag-ugnayan ang DepEd at ang ating mga LGU. Pero policy making, policy-wise, sa central office po yan. Opo. Sir, yung pong mga mauunlad na lungsod, na meron pong mga sinihan, ano? Di ho ba merong special education fund na nakukolekta po dito? Hindi ko po alam yung sa sinihan, Manong Ted. Pero hindi. Ang my point is, kasi di ba, lagi po naman din kasi ang problema natin funding, right? Sa mga paaralan, ano? Pampubliko. Wala tayong budget to hire talaga yung mga actual na mga security guard, ano ho, kasi may kamahalan, no? And then ang ginagawa nga po dito, meron tayong kinukuha si Manong, parang ganun po, hindi naman talaga siya gwardiya,
Pero para bang barangay tanod, ano po ang dating na nagbabantay. So basically po sinasabi dito kakulangan ng pondo pero meron kasing special education funds pakakaalam natin na nakukolekta ang bawat lungsod eh. Dito po sa ganito pong mga source ng funding na baka pwede ring magamit kaya dito, ASEC? Opo, yung SEF po, yung Special Education Fund, ay kinukuha po yan sa real property tax. Okay. So, Opo. yung familiar po, Manong Ted. So, meron pong pondo yon. At yun na nga po ang isa sa mga sources na pinagkukunan ng ating mga LGU para ho makapagbigay ng mga gwardiya o yung mga tanod sa ating pong eskwela. Kaya lang, Manong Ted, kasi familiar po ito, kung may mga mahihirap din po yung munisipyo, yung mga third, fourth, fifth class municipalities, medyo kulang pa rin. Kulang pa din. Sige po. So siguro pag kami naka-okasyon din, matanong din po natin ng DILG rito para po sa kanilang contribution sa problemang ito. Sir, nagbuo na po ng bagong revised IRR para nga po sa Anti-Bullying Act. Ano po? Basically po, ano ang mga pinagbago dito at pinalakas na provision? Number one, Manong Ted, ang ma-appreciate natin do sa IRR ay yung definition ng bullying. So, mas lumawak po. So, dati hindi natin nakikita natin physical lamang, no? Pero dito po sa IRR, hindi lang po yung physical, meron pong verbal bullying, meron pong social bullying, meron pong cyber bullying. Nakalulungkot lang, Manong Ted, talagang mas nagiging umikiral yung physical bullying, no? Yung pananakit na. Pero minsan po, Manong Ted, bago humantong dun sa physical bullying, ay dapat nadidetect na pagka may verbal bullying, malamang sa hindi, ang susunod na po dyan ay physical na. Kung may cyberbullying, malamang sa hindi, ito po ay susundan na ng physical bullying. Opo. So, yun ho ba kasi dati-rati po, ang problema nga sa bawat paaralan, wala pang parang komite na in charge dito sa pagbibigay ng informasyon sa mga magulang at mga bata tungkol nga sa polisiya ng anti-bullying and then yung reporting system. Meron ho bang provision sa revised IRR para po maging proactive itong mga komite sa bawat paaralan po, ASEC? Yes, Manong Ted. Dito sa IRR, meron ng tinalaga. Ang tawag po natin dito ay yung Learner Formation Officer. Okay. So, sa eskwelahan po, maaaring mag-designate ang ating pong school head sino po ito magiging Learner Formation Officer. Ideally, Manong Ted, guidance counselor po sana ito. Bagamat alam natin na may limitasyon po yung pag-fill up natin ng ating mga guidance counselor. So, kasi kaya nga po sa ngayon yata, nasa 5,000 pa yung hindi natin na-fill upan. Kasi ang kailangan po, lisensyado sa kami masteral. So, ginawa po ng DepEd ay biniyak po natin yung guidance counselor item at sa halip na mas mataas at sa gano'n, mas madali po kapag-hire, magiging ang tawag na lang po natin dyan ay mga guidance counselor associate. So sila po yung maaring maging learner formation officer, Manong Ted. So more or less, the LFOs would be the one proactively monitoring and reporting bullying cases in the school. Opo. Ang sabi... Opo. Yes, sir. Go ahead po. Ang sabi po, ASEC, no, yung nagkaroon na ho talaga ng defined responsibilities para sa school heads, teachers, parents or guardians, no, at sa mga estudyante tungkol nga dito sa bullying, no. So kung wala pa po yung guidance counselor, sir, kanino po ito nakaatang doon sa advisor sa classroom? Sa principal po, paano po ito? Kasi nga ito din yung concern ng ibang parents Nagreklamo kami, hindi naman kami inaksyonan. Nagreklamo kami, wala namang ginawa doon sa bata ng bully, mga ganun po. But basic po yan, Manong Ted, teacher po muna. Okay, advisor. Opo. May minsan yung bullying happens at the classroom level pa lang. So teacher po.
Okay, ngayon kung mag-escalate po yung classroom level at talagang medyo mas malala na, then the principal takes over. So, ganun po ang nilalatag nitong IRR natin. Na may tama po kayo, may level of action to be taken. Opo. At the school level pa lang. Opo. Sige po. So sir, paano po? In case po ba may aggrieved party dito na may dalamhati na hindi naman inaksyonan yung reklamo namin o ng ilang buwan, halimbawa, pwede ba siyang pumanek sa next level? Sino po iyon kung sakali? Meron po tayong division office, Manong Ted. So, doon po sa batas, kailangan ma-resolve po at the school level within 30 days ang cases na ito. At kung hindi po na-actionan ng eskwelahan, that can now be elevated to the division offices po natin. And in that case, pag-aaralan din po ng division office kung may administrative liabilities ang school, bakit hindi inaksyonan ang isang kaso ng bullying. Opo. Yung pong penalties o mga kaparusahan doon sa mga nambuli, napalakas na ho ba ito? Di ho ba may level din yan? Opo, ng mga dapat kaharapin ng bata, minor de edad po ito, kung sakasakali, meron ba ho itong bago pong pag-define, sir? Yes, Manong Ted, yan po yung isang napakahalagang usapin. Kasi sa atin po, sa pampublikong paaralan, hindi po tayo basta-basta nag-e-expel ng bata. So, kaya nga po sa kasunod po ng IRR, nilalatag po namin naman yung polisiya natin on how to deal with the penalties. But we have to be careful with this, Manong Ted, because we have to consult. For example, mga experts po natin. Kasi ang spirito po ng batas is reformation, hindi naman po punitive. Opo. So, yung bully, so while we are addressing the issue of the bullied, yung mga nabully, we would like to also address the issues of the bullies. Kasi baka pupuli sila because they are also undergoing something. No? Opo. So, kailangan tingnan din po yun, balansihin natin. So, the penalty would have to be very, very objective. Nang sa ganon, hindi po naman masayang din yung buhay ng mga batang bully. No? Kailangan magbago. Opo. So, yung po yung mapapaliwanag ko muna sa ngayon, Manong Ted, pero we are going into that. Opo. Yung pong revised na IRR nito is effective sa pampubliko at pribadong paaralan, di po ba? Hango sa balita, no? Pero tama ho ba? This is para po sa lahat, di ba? Private and public schools. Pero sa usapin ng penalty, can the private school have their own set of penalties? Yes, because the private schools po may sarili silang school policy. So, ang pagpapatupad naman po sa private school is at the minimum in so far as regulation of DepEd is concerned. So, but the private schools can implement their own policy. May mga eskwelahan po talaga na private schools that they impose the maximum penalty of expulsion. At saka mas mahigpit, no, doon nga sa mga penalties nga po kasi may mga private school even before the school opening, meron na po silang parang briefing o seminar sa parents at sa mga bata para abisuhan na kaagad Opo, di po ba? At saka may po yan, Manong Ted, may handbook. Opo. So yung handbook nakalatag po doon yung policy nila and the penalties if ever there will be violation at pirmado po yun ng magulang. Opo. So kaya, sa public school ho ba, ASEC meron ding handbook? Yan po yung ginagawa sana natin ngayon kasabay po doon sa polisiya ng pagpapataw ng mga penalties. At gawan po namin ng handbook. Kaya lang, Manong Ted, medyo mas komplikado ang public school because you have to balance all sectors of the society So, kailangan inclusive po yung handbook mo, no? Hindi po papabor lang sa isang sektor o sa isang segment
ng ating lipunan. Mhm. But we are in the process of coming up with Okay. a handbook and a manual of operation. How for soon public how soon will that be? Siguro po within the year, we will be able to already come up with a draft, draft school of manual of operation, Mhm. including yung handbook nga po na yan. Mhm. And then bago po siguro matapos yung school year, Mhm. ay baka ho mailabas natin. Opo. And that handbook is I cannot set the date, Manong Ted, because we Opo. have to do series of consultation. Opo, and that handbook is a printed material to be given for free sa parents and students at ganun ho ba yun? And then cost ito ng gobyerno? Yeah, of course, Manong Ted, pagka po sa public school ipinamigay yan, hindi naman po natin pwede ibenta Opo, yan. opo. So, yan po ay sasagutin ng DepEd. And you're talking about millions, no ho, na piraso ng handbook na ito. Budget issue na naman po ito. Well, meron naman pong pasa po tayo, Manong Ted. Pinakamalaki po yung DepEd ngayon sa ating pong national expenditure. So baka po makahanap po tayo ng isang item doon na kung saan pwede nating ilagay itong printing of the handbooks. Opo, sige po. And then, when will this IRR be effective po, ASEC? Itong bago, ito revised? Well, effective na po yan, Manong Ted, no? Nung pong pinirmahan yan, ang hinihintay na lang po dito, yung mas granular policy direction o yung sinabi ko po kaninang isusulat nating polisiya to support the IRR. Opo. Pero hindi ho ba with this new IRR, obligado ang lahat ng school head sa bawat public school na muling to confer with the PTA and the students to tell them about this revised IRR on anti-bullying para ho sa panibagong, kumbaga, refresher po, pati sa mga bata, para talagang maintindihan nila itong bawal, itong gawin ng mga bawal. Ganun ho ba yon? Kasama na po yan, Manong Ted, doon sa direktiba natin na i-orient muna namin ang ating pong mga region, division, at saka po sila naman mag-orient ng ganun po kasi talaga, Manong Ted. Opo. Echoing po kami dahil hindi po namin kayang pagsabay-sabayin lahat. So, orient muna ang DepEd internally, and then the schools now can orient our parents, our stakeholders, including the parents. Opo. We're talking about how many public schools po dito? Elementary, yung mga elementary school lang, yung high school, alam niyo, gaano karami ho ito sa buong Pilipinas? Total po niyan, Manong Ted, around 45,000 po yan eh. Wow. So, hindi ko lang po ma-disaggregate ngayon yung nasa elementary natin. But total po yan, mga around that number, including yung mga TLCs natin o yung mga child learning centers natin at yung po mga schools natin abroad. Okay. Sige po. Salamat na marami, ASEC. Kami po ay natutuho dito po sa ating diskusyon at kami po ay magiging parte ng inyong pong pagpapakalat ng informasyon tungkol po sa napaka-importanteng bagay na ito. Kung sakali po na meron na ho kayong handout, baka pwede ho din namin i-broadcast po yung mga bahagi niyan just to remind everyone dito nga po sa panuntunan na dapat pong sundin sa bawat pong pampublikong paaralan. Maraming salamat, Manong Ted, dun sa malaking bagay po ang media para po ma-disseminate po natin itong mga bagay na ito. Okay, sige po. Salamat po na marami, ASEC, at mabuhay po ang inyong hanay. Maraming salamat po. Magandang umaga. Thank you. Si ASEC Malcolm Garma po ang Undersecretary. I'm sorry, USEC ha? USEC. I'm sorry po ha? USEC Malcolm Garma ng Education Department, baby girl. Yon, Undersecretary for Operations. Alright.